will just respond doon sa tanong na anong comment natin ko doon sa offer of reconciliation ni Pangulong Marcos. Kayo natatanungin ko, ano bang materyales itong voting ito? Plastic. May kaso, basta hindi final, pwede iproklama. Kami hindi nyo pinoproklama. Lahat ng kasama namin. Malversation of funds, graft and corruption, plunder, citizenship, hindi Pilipino. May kaso pa sa drugs, nasa CIA pa. Kinasuhan ng terorismo. Lahat sila nakaupo. Kami hindi makaupo. Gano'n ka-twisted ang pag-interpret nyo ng batas? Utang inang bansa to. May part 3 pa, pag nanalo na kayo, pag pinoclaim kayo to talk to the media again about plans ninyo, we will ask our panelists to give closing statement. Kanina nahuli si youngest speaker dito. Ngayon, ang mauna naman, si Vice Mayor-elect of Reyna Mercedes Isabela, Attorney Harold Respicio, for your closing statement, summarizing your thoughts, your appeal to the COMELEC and to the public. Maraming salamat po sa pag-imbita nyo sa akin dito. Gusto ko lang pong tapusin ang aking pananalita sa pamamagitan ng pagsagot sa hiling ni Pangulong Bongbong Marcos ng isang reconciliation. Tinatanggap ko po ito. Hindi po maganda na mag-dwell tayo ng ating mga kamalian ng mga nakaraan. Hindi po maganda na magtanim tayo ng sama ng loob. Hindi rin po na maganda na ang motibasyon natin para gumawa ng bagay-bagay ay ang ating ego or ang ating pride or ang mga masasama nating relasyon para sa nakaraan, mula nung nakaraan. Ang maganda pong gawin natin ay mag-focus tayo kung anong makakaganda sa ating bayan. At yan lamang po ay magagawa natin kung harapin natin yung mga pressing na problema sa ating bansa, maging constructive tayo sa lahat ng ating mga solusyon, pakinggan natin isang ating oras sa pamumulitika, pag-uusig ng ating mga kalaban sa politika, sa ating paglalabas ng sama ng loob, sa ating pagpoprotekta ng ating ego, ng ating pride, or ng ating pangalan, ang tanging magdurusa lang po ay ang taong bayan. Pabayaan na po natin ang taong bayan na ma-enjoy naman nila ang mga benepisyo ng mga maibibigay na serbisyo ng kanilang mga nailuklok na mga mamumuno sa kanila. Thank you, Vice Mayor-elect Attorney Harold Respicio. Next to give a closing statement, the fearless and eloquent Attorney Ferdy Topacio. Maraming salamat. I will no longer repeat myself. Katulad ni Harold, I will just respond doon sa tanong na anong comment natin ko doon sa offer of reconciliation ni Pangulong Marcos. Kayo natatanungin ko, ano bang materyales itong voting ito? Plastic. No? Okay. Yun lang. I don't think the situation is beyond reconciliation. It's irreconcilable. And, hayaan nyo na siya. After June, patapos na. Last half na. The day of reckoning will be 2028. Thank you. Thank you, Attorney Ferdy Topacio. Last but not the least, the newly elected but not yet proclaimed leader of the Duterte Youth Party List, Chairman and Founder Ronald Cardema, for your closing statement. Masabi ko sa inyo, aming mga kababayang Pilipino, kami sa Duterte Youth Party List ay nasusuka sa klase ng ating gobyerno, sa klase ng politika dito sa ating bansa. Napakaraming kurakot at mandarambong. Siyempre, kumakandidato pa ulit-ulit yung mga yon. Nakita nyo bang hinold yung hinold yung kanilang mga proclamation? Dito sa ating bansa, kung sino yung mas maraming nakurakot at na-plunder, sila pa ang nananalo sa mga kaso. Kami, Duterte Youth Party List, hindi nangungurakot, nagpapanukalang batas para ibalik ang death penalty sa mga kurakot. Kami pa ang pinapahirapan. Kung sino pa yung hindi nagvo-vote buying, naglalabas kahit piso, kami pa ang kinasuhan ng vote buying. Kung sino pa ang lumalaban sa mga teroristang NPA,
kami pa ang nakasuhan ng promoting violence. Ganyang karumi ang politika sa ating bansa. Kaya kami, nagsasawa na rin talaga kami eh. Kaya masabi ko sa inyo, sana sa inyong tulong, di ba? Maproklama kami dahil 2 milyon ang bumoto at makaupo tayo sa Kongreso. At masabi ko sa inyo, ganito na lang gagawin natin sa Kongreso. Dahil 3 naman yung congressman namin. Gagawin namin 24 oras ang opisina namin sa Kongreso. Kung iba, office hours lang. Kami ang office hours namin 24 oras. Merong staff sa umaga, may staff sa gabi. Kung meron kayong gustong panukalang batas, sabihin nyo sa opisina ng Duterte Youth Party List, yun ang gagawin naming House Bill kung anong gusto nyong panukalang batas. Kung meron kayong nirereklamo na ahensya ng gobyerno na masungit sa inyo, ayaw kayong paglingkuran ng ayos, kami ang magpapatawag sila sa kanila sa Kongreso. Yan lang ang advokasya namin sa gobyerno. Puro kami reservist sa military at meron pang galing talaga sa PMA at PNPA. Ang mga pangarap ng mga tropa ng gobyerno ay magserbisyo kahit ikamatay nila yon. Yan ang pangarap namin sa bansa. Kaya kung merong gusto pumatay sa amin, awin namin NPA. Kaya kami, hindi kami natatakot sa aming kaaway. NPA, mga teroristang grupo, mga makakaliwang grupo. Kahit ambushing kami, okay lang. Yan ang aming gustong gawin para sa bansa. Kayo, Comelec, huwag kayong makialam sa aming away. Sa mga makakaliwang grupo, ang nagkaso sa amin, makakaliwang grupo, yung gobyerno ng Pilipinas nagkaso sa kanila, di sana pareho kaming hindi maproklama. Bakit sila naproklama? Mas matindi yung kaso sa kanila ng Government of the Republic of the Philippines. Sila nagkaso lang sa amin, kami hindi makaupo. Dahil sa inyong pamumulitika at mga business as usual nyo dyan. Anong gagawin nyo? Ituturo nyo sa akin kung sinong kukuhanin kong abogado para ma-resolve yung kaso? Utang ina. Buisit na kami sa ganyang sistema sa gobyerno. Kahit si Bongbong Marcos, buisit na. Kayo sa Comelec ang huling gumaganyan, namumulitika. Kaya masabi ko sa inyo, kung hindi pa aayusin to ng Comelec, taong bayan ang nagagalit sa'yo dahil ayaw mong paupuin yung ibinoto nila. Si Bongbong Marcos na rin ang nagagalit sa inyo at pinagre-resign kayo dahil namumulitika kayo. Ita-technical nyo lang bilang abogado, technically we are not a member of the cabinet and we will not file resignations. Ang ina, ganito ba tayo sa Pilipinas? Nagpapaaral tayo ng mga abogado para i-twist lang yung batas at maging discretion lang natin kung kailan gagamitin yung kaso na hausaw. Kung ganyan lahat ng klase ng abogado, wala nang pag-asa ang bansang ito. Kaya sana naman, yung ibinoto ng taong bayan, paupuin nyo. Yung pinagre-resign ng Pangulo, mag-resign naman kayo. Lahat ng atensyon nasa inyo na. Ayaw nyo bang pansinin? Kayo na lang ang namumulitika dito, tapos na yung eleksyon. Kayo pa rin ang namumulitika sa resulta ng eleksyon. Sa mga commissioner at mga director dyan na mga yes man, taga-bulong kay George na, Kapag kinasuhan kayo, hindi nyo pwedeng sabihin na inutusan lang kayo ng head of agency. Puro kayo abogado dyan. Sana naman maging patas kayo sa inyong pag-interpret ng batas at mga regulasyon. Nakalagay sa inyong rules. Kahit may kaso, basta hindi final, pwede iproklama. Kami hindi nyo pinoproklama. Lahat ng kasama namin. Malversation of funds, graft and corruption, plunder, citizenship, hindi Pilipino, may kaso pa sa drugs, nasa CIA pa, kinasuhan ng terorismo. Lahat sila nakaupo, kami hindi makaupo. Gaano ka-twisted ang pag-interpret nyo ng batas? Utang inang bansa to. Thank you.